magsikap sa labas ng pamilya. Stepping out of the family. Tuwing linggo ng umaga, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. Stepping out of the family. Magsimula ka. Dito lamang sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Narito na ang inyong coverage ng bayan. Ang kapartner ninyo sa buhay kabataan, trabaho, negosyo at destinasyon. Kasama sina Albert, Denver, June Eguilion at Dustin Donato. Ito ang Vlogag News. Dito sa DZME 1530 Vlogag News. Yes, and happy Saturday sa inyo, mga minions and vlogagkadas all over the world. Ako ang inyong cutest broadcaster, reporter / DJ of them all, RJ Guapito. At ito ang pagbabagong hanap nyo sa AM, ang DCME 1530. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Okay, at kasama ko ngayon si... At syempre, kasama niya ngayon on air, Kenzo Maldito. Okay, at ito ang inyong vlogagkada na maghahatid sa inyo nag-iisang masayang coverage ng bayan, ang Vlogag News! Kamusta ka naman, Kenzo? Ayun, kanina, traffic. Oo, traffic, sakit grabe. sa ulo, tapos MRT, ang daming tao. Sobra, no? Holiday rush. Mas mahirap yung situation ko kasi malapit ako sa mall. Ayun. Sobra. So, syempre dahil malapit ako sa mall, ang traffic doon papunta rito, grabe, sobra. Doon paglabas ko pa lang ng pinto ng bahay. Good luck sa atin pauwi mamaya. Good luck sa atin pauwi mamaya. Anyway, sa mga vlogagkada natin na nais makipagtalastasan sa amin, tumawag lamang kayo o mag-text. Sabihin mo na yan, Kenzo. Ayun, sa ating text line, 0998-976-1368. And Tapos yung landline namin, that's 861-6947. And pwede rin kayo mag-text sa 0939-916-9855. At for Globe users, 0917-822-8362. Or pwede rin kayo mag-login sa www.ustream.tv/channel/dzme-manila. okay, at para sa ating umaapoy, nasusunog at mala-oven toaster na init sa mga balita ng Vlogag News dito sa Anyare, narito ang linya ng mga ulo o headlines. Okay, Pinoy, love life daw at Boracay ang nasa mind. Pagbaba sa kanyang position. Lumalove life siya sa internet. Lumalove life ang lolo natin, no, di ba? Sino naman? Sino naman kaya ang kanyang magiging ka-love life in the end, di ba? Daming nalig sa kanya, di ba? Pero parang wala yata siya nakatuluyan. Pero ngayon, ang nalilink yata sa kanya ngayon ay yung Miss Universe Philippines. Taray, Si Pia Wurtzbach. No? Ayun. Tapos yun nga, no, sa ating pangalawang anyari mamaya. Ano? Ayan. Ayun. Pinay boxing champ na si Ana Hulaton, Luz Valdez sa kalabang Russian sa 1FC. Sad naman. How sad. Pero How okay sad lang yan. talaga. So, ito pa, isa pa nating news. General Luna lost sa Golden Globe Awards. At, hindi ako pero not the least naman, Comelec kinancel ang COC ni Senator Po. Ayan, no? Yan ba yung game? Oo, grabe, no? Ang dami talagang mga issues ngayon. Ito ang kay Senator Po na issue, no? Hindi lang yan issue ni Senator Po.
issue yan lahat ng mga foundlings. Kaya alamin natin kung bakit, ano ba talaga ang Kaganapan status. O, di ba? Anyway, anyhow. Ito na nga po ang ating unang anyari. No? Sabihin mo na nga, Kenzo, ikwento mo na yan. Sige, sa akin yung unang anyari na yan. Pinoy, love life at Boracay ang nasa mind pagbaba sa kanyang posisyon. Once nagora na umano ang ating pinaka-love na President of the Philippines na si Pinoy, love life at pagre-relax sa Boracay ang tututukan nito. Sa first day daw ng kanyang pagiging ordinary citizen, borlog mode daw muna siya at hindi gigising ng super early. Say niya, baka mga afternoon na siya mag-rise from bed na hindi niya raw nagagawa since he became the most powerful man in the country. Bukod dito, bet niya daw magpunta sa Boracay at magtampisaw sa dagat at i-enjoy ang beach na wala din magagawa kapag nagbi-visit siya sa Aklan. Hopya din ng ating outgoing Plexi na makatagpo na niya daw ang kanyang forever kapag narating na niya ang finish line ng kanyang term. Say niya, always naman daw siya nagpaplano magka-love life. However, wala siyang time. Maybe need na ni Plexi ng relo. Har. Pero after daw ng kanyang reign bilang chief executive natin, mas marami na raw siyang panahon para ma-search si Miss Right para sa kanya. As of now, Pinoy is being linked to Miss Universe Philippines 2015, si Miss Pia Wurtzbach. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan, ang lolo natin, love life. Correct. Sign na kaya yan na magkakaroon na ng pag-ibig ang ating Pangulo after ng kanyang term? After ilang years, no? After ilang years. Hindi lang years, decades talaga. No? Sa bagay. Pero bet niya magana ala Richard Gomez at Don Solveta ang peg sa beach. Boracay pa. Boracay talaga. So, ano masasabi mo dyan, Kenzo? Sa akin, ano naman, carry naman, di naman, wala namang exclusivity ang love life sa ano, walang discrimination sa age. So, kahit na anong ano mo siya, estado mo sa buhay, may karapatan kang umibig at mahalin at maging happy. Yes, and age doesn't matter naman. Age doesn't matter. Kahit anong edad ka ma-in love, walang problema dyan as long as ang pag-ibig ay nasa iyong, alam mo na, nasa iyong puso. O, di ba? Tumitibok-tibok. O, di ba? Well, palpitate ka, sobrang kilig. Palpitate sa sobrang kilig. Ganyan ang mangyayari. O, di ba? Okay, bago tayo dumako sa susunod na anyari, pakinggan muna natin to. O, di ba? Nagpa-party tayo ngayon. No, ha? 90s lang ang peg natin ngayon, no? Mga bed natin, di ba? Okay, para sa ating susunod na anyari, ito medyo hindi magandang balita, di ba? Pinoy boxing champ Ana Hulaton, Luz Valdez sa kalabang Russian sa 1FC. Luz Valdez nga itong dating Pinay lady boxing champ na si Ana Hulaton sa Russian striker na si Irina Mazepa. Sa katatapos lamang na Championship Spirit of Champions, 1FC Championship Spirit of Champions yesterday sa Mall of Asia Arena. Ito na ang second loss ni Hulaton sa kanyang mixed martial arts career. At first ay maganda ang ipinakita ni Ana na nagbibigay ng back and forth jabs. But after that, mag-bounce na nga ito si Mazepa at nakapagbigay ng 2 solid punches. Kaya naman ang beauty ni Hulaton naging bloody face. Naku po, no? Tumama rin ang knees ni Mazepa sa midsection ni Hulaton na lalong nagbigay ng damage sa body ng ating pambato. Winona rider si Mazepa through unanimous decision at presently may record na siyang 2-0 while Hulaton has 2-2. Samantala, pegi naman ang isang fighter ng mixed martial arts, MMA, dahil sa nasobrahan lamang ito sa effort sa pag-reduce ng kanyang weight. News namin na nagbabay world na si Chinese flyweight Yang Jianbing because of cardiopulmonary failure. Chismax ng aming Minnie Mouse, mismong 1FC Championship ang nag-confirm ng news na ito yesterday.
hindi raw kasi naabot ni Yang ang weight limit ng kanyang sinalihang division kaya nag-overdehydrate ito sa purpose na sana maihabol pa ang kanyang timbang. Si Baguio-based Gigi Eustachio ng Team Lakay ang dapat sanang makakalaban ni Yang. Okay. Ano ba yan? Double page na sad story. Oo, magpapasko na tegi yung isa. Yung isa na natalo, Los Valdez tayo, no? Ano ba naman yan? Sad. Pero I hope she's doing well naman. Hirap yun na mani-strike ka sa midsection. Oo, lalo na babae, no? Oo. Actually, alam mo yung mixed martial arts, no? Ito yung isang sport na umiingay na sa buong mundo pero hindi pa ganoon na de-develop dito sa Philippines. Oo, kaya alam mo at saka hindi siya masyado nabibigyan ng pansin. May marami na tayong naging champions diyan sa mixed MMA no? Pero Diyan sa nakikita 1FC. ng mga mga gym na nag-o-offer ng MMA training. Yeah. Pero hindi pa ganun karami. Unlike basketball, unlike volleyball. Wala pa tayo sariling team. Philippine team pa dyan? Or meron na ba? Meron naman tayong Meron team. Ayan nga, may team Lakay, may team iba-ibang team to eh. Hindi lang masyadong yung development kasi, hindi pa ganun ka intense unlike the other sports. So, I think ito yung dapat isa rin tignan ng ating mga kinauukulan when it comes to sports. Kasi sabi nga nila, extreme sports to eh. No? So nakakalungkot na alam mo ba minsan lang ako nanood niya, na-disappoint pa ako. Bakit? Last year, 2 years ago yata. Bakit? Sobrang abang ko dun sa sa Mall of Asia kasi championship. Sabi ko, wow. Ngayon lang ako makakakita ng Pinoy na lalaban sa main event championship ng mixed martial arts. Tignan nga natin. O, di ba? Ang yabang pa ng Pinoy eh. Di ba? Syempre, dito pa yan ginawa sa MOA, diyan sa may sa may Pasay, sa teritoryo natin. O, di mega clap naman yung mga Pinoy, di ba? Anyari, isang suntok lang nung hapon, tulog yung Pinoy eh. Di ba? Hindi ko na sasabihin ko sino. Pero ang dami talaga na disappoint that time. Kasi lahat ng almost lahat ng undercard yata, hindi naman lahat, pero most of the undercards na Pilipino nanalo. Pagdating dun sa main event, lost tayo. Sobra. Kaya yung mga tao, grabe. Talagang, na yung hype biglang, yung hype eh. Ang ganda nung hype eh. Super. Tapos biglang, boom! Parang nawala na ng excitement. In one click, nawala. Diba? So, yun. Yun lang yung napansin ko na siguro talaga kailangan natin ng Pero hindi biro yung sports na yun. Hindi biro. Sobrang rough. Tapos talagang magkakasakitan eh. Oo. Hindi siya biro pero I think ang maganda rito, mas may discipline siya. Compare mo doon sa mga traditional na sports na may kinalaman sa Martial physical. arts. Oo. Sabagay. May point, di ba? Oo, may point. Sige. Bago tayo magpatuloy, ilang paalala muna mula sa ating studio. Beautiful skin starts from within through iSkin Beauty and Wellness Center. They have 2 branches in Metro Manila, one at 45 Senator Hill Puyat Avenue, Barangay Palanan, Makati City, and the other at 6th floor, the Beacon Tower, Don Chino Rosas Avenue, corner Arnaiz Avenue, Makati City. Visit their website at www.iskin.ph. Visit or call today for your free consultation. Be a beauty royalty with liquid gold perfume and oils, which contain the king of oils from Morocco, the organ oil. For a balanced and youthful skin, buy now. For orders, you may call or text 0927-850-2556.
Narito na ang inyong coverage ng bayan. Ang kapartner ninyo sa buhay kabataan, trabaho, negosyo at destinasyon. Kasama sina Albert, Denver, June Eguilion at Dustin Donato. Ito ang Vlogag News dito sa DZME 1530 Vlogag News. Saw the sign. Ayan, di ba? Okay. Ganap ng 7:17 ng gabi, Philippine Standard Time. Okay. Anyway, anyhow, patuloy na natin ang susunod na angyari. At para sa ating ikatlong anyari, eto na po. General Luna lost sa Golden Globe Awards. Fall short nga ang General Luna na makain sa final nominees ng Best Foreign Language Film Award category ng Golden Globe Awards para sa susunod na taon. Remember na ang biopic na ite ay naging surprise phenomenon early this year dahil lamang sa positive word of mouth ng mga unang nakawatch nite sa cinemas at mga magagandang reviews mula sa film critics na naging way para ma-extend pa ito sa movie theaters. Not mention, naging controversy at nag-viral pa sa social media ang questions ng youngsters natin why nakasit lang sa chair si Apolinario Mabini buong movie. Anyways, ayun nga. After ng kanilang phenomenal success dito sa PH, General Luna was submitted to international award-giving bodies for the Best Foreign Language Film Awards. Ano ba yan? No? Sige. Ayun, ito na nga no, ang Golden Globe at Oscars, no, ang pinagsubmitan nitong General Luna. Ang mga movies na sa finalist ng Golden Globe ay ang The Brand New Testament from Belgium, The Club from Chile, The Fencer from Finland, Mustang from France, and Son of Saul from Hungary. Di bale na hindi naman siya nakasama sa finals ng Golden Globe dahil Manilyn Reyes naman iteng General Luna tumabo lang naman ng 200 million sa Philippine box office. Kaya ito ang highest grossing historical film of all time dito sa PH. Yan, sign na kaya ito na ang mga biopic ay magiging in na dito sa Philippine movie industry? Siguro. Hindi naman pala ganun ka-olat. Meron pa rin namang may winning part pa rin naman dun sa movie na yan. At syempre, dako na tayo sa isa pa nating anyari. Para naman sa ating ika-apat na anyari, Comelec kinancel ang COC ni Senator Poe. May hopya pa kaya na matuloy ang kandidatura ni Senator Grace Poe sa pagka-president this May 2016 elections after malusita Soriano siya sa botong 2-1 sa case na nagpapakancel ng kaniyang Certificate of Candidacy. True lalo na kinanselahan ng Commissions on Elections sa First Division yesterday ng morning ang COC ni Senator Poe. Nag-root cause ang case against Poe sa petisyong inihain ni na dating Senator Francisco Tatad, Professor Antonio Contreras at former UE Law Dean Armando Velez. Ayon sa panayam sa lawyer ni Senator Poe na si Attorney George Garcia, ang mga bumoto against kay Poe and in favor of the petitions ay Commissioners Rowena Guanzon at Louis Tito Guia, samantalang kontra naman sa petisyon si Commissioner Christian Robert Lim. Sa 49-page decision, explain ng Comelec First Division na Poe committed material misrepresentation ng kanyang COC at sinubukan daw niyang linlangin ang mga nangasiwa ng eleksyon on her citizenship and residency qualifications.
Alam mo, nakakalungkot, no? Puro magpapasko tayo, pero ang mga ano natin, Saklap bad ng news. mga news. Puro mga bad news. Ah. Pero anyway, kasi ganito yan, no? Bibigyan ko lang ng yung ating Golden Globe General Luna Awards. No, most of the time naman talaga, no, tayo ay nagkakaroon ng lagi tayong kinakapos when it comes to joining the international film festivals or film awards para manalo tayo ng Best Foreign Language Film. So, I think ang ano talaga diyan, ang tingin ko diyan kasi napaka-unique kasi ng taste ng mga ng Filipino audience eh. True. No? Iba ang approach ng Filipino audience, iba rin ang approach ng international audience. Sa totoo lang, no? Kaya siguro hindi masyadong nag-i-in minsan yung madalas yung ating Mga entries mga natin doon. entries sa international award giving bodies like Oscars and Golden Globe. Kasi kung makikita nyo, alam mo, nag-try ako minsan yan eh. If you know the movie Malena, Yeah. napanood mo yun? Oo naman. Oo. Di ba, highly acclaimed yan at award-winning yan sa ibang bansa. Di ba? Pero, nung pinapanood ko yan, sinubukan ko yan panoorin, kasama ko yung mga friends ko, na hindi naman talaga masyadong, sa mga movies, no? Yung ordinary movie. Hindi katulad natin, Iba yung view natin, iba yung appreciation view natin eh. kasi we study about it as mass communication students, no. So hindi nila hindi nila ma-absorb masyado yung movie. Samantalang tayo, enjoy tayo dun sa movie. So ibig sabihin, meron talagang iba pa rin talaga yung taste ng foreigners when it comes to movies. Kumbaga iba yung view nila sa perspective nila dun sa mga nakikita nila as compared with yung pagkaka-appreciate natin with the films and movies na ginagawa. Oo, at saka sila more on sceneries, more on magagaan lang yung mga dialogues eh. Kaya kung makikita mo medyo boring talaga siya if you will see. Pero hindi katulad sa atin, talagang ang bibigat ng mga script, di ba? Yung mga you're nothing but a second mga punchlines kung diba? punchlines. Punchlines kung punchlines, di ba? So yun yung nakikita kong kailangan natin siguro improve sa atin sa movie industry, no? Hindi lang natin, kung talagang gusto nating mag-excel internationally, no? I-captivate din natin, dapat mahuli natin yung yung taste ng global, international standards natin. At yung taste ng mga foreigners or yung international at yung local market. No? Ano yung taste ng international market at ng local market, at dapat makagawa tayo ng isang halfway. We met it halfway. No? Actually, siguro dito, no, meron nang nakagawa sa television, pero hindi na natin babanggitin. Kasi na-curious sila doon sa pinaka-concept, no. Oo. With regards naman dito sa sa issue ni Senator Grace po, no, hindi naman sa I'm not pro po or what, no. Pero hindi kayo naantay. Hindi kasi, pero ang kasi rito, ang issue is not Senator Grace po na lang eh, no. The issue here is the issue of foundlings. Ibig sabihin, kung hindi mo alam, kung iniwan ka, tinapon ka ng tunay mong mga magulang sa kung saan, wala ka ng karapatang maging presidente o humawak ng anumang public office. I think this is alam mo yon, siya, kapatid. Parang nade-deprive siya ng some rights at some point. No? For yung humanitarian reasons, puro tayo human rights. Pero yung rights ng mga taong katulad ni Senator Grace po, na foundling, na natagpuan lang sa kung saan, no? Pero makikita mo naman no? And alam ko merong basic DNAs para malaman mo na Filipino 'yan. Kasi na-test na Basta ang DNA daw ng common Filipino Tenesian, 1,000 Filipinos. Ano ang commonality ng DNA nila? No? Meron niyang 80% Malay, 10% Indonesian, and 5% to 10% Chinese. Sobrang So, mixed, yan ang natin. Yung constant siya dominant. So kung magde-DNA test ka ng isang foundling para lang mapatunayan na Pilipino siya, bakit hindi na lang ito ang gawin natin?
Oh, ano Hindi naman, no? yes. Dikit Match naman siya. naman. Oh, match naman. At saka at the same time, dito siya natagpuan sa Pilipinas eh. Hindi naman naman? siya natagpuan abroad. Unless Diba? na lang kung saan embassy siya sa Pilipinas na tagpuan. Yeah. Medyo ibang usapan yan. Ibang usapan na yon. Mm-mm. Oo. Yung hindi lang masyadong clear sa akin kasi, yung residency status talaga ni Senator Grace po. Kung ilang taon talaga siya na nanirahan dito sa Pilipinas before siyang tumakbo bilang senator. Pero ito kasi malinaw eh. Malinaw ang malinaw na ang batas. Kailangan kung ikaw ay nagpa-citizen doon sa ibang bansa at gusto mong bumalik, ibalik yung Filipino status mo. No, magpe-pledge of allegiance ka ulit sa Philippines. Pero hindi ko alam kung dapat ba i-count yung citizenship mo ng before ka mag-American citizen or mag-foreign citizen, or mawawala na yon, then kapag ka bumalik ka, back to zero. Kasi parang ganun ang nangyari kay Senator po eh. Pero sa akin, personal opinion ko doon, hindi man dapat back to zero. Kasi, kumbaga, alam mo yung roots tsaka ano yung situation, the country itself, before. And it's a difference kung ano siya right now. And really, if you have good intents, parang, come on, parang, let's not deny the person a chance na tumakbo to be a public servant. Yeah, at saka kung hindi naman talaga siya papalarin eh. 'Di ba? It's let the people choose kung sino talaga yung gusto nila. Marami naman diyang choices eh. Maraming tumatakbo, pero yun nga. Isa lang yung seat dyan. Isa lang yung seat, no? Ang masaklap kasi nito, paano kung yung foundling, I'm not only saying about Senator po. Paano kung yung foundling na natagpuan nyo, no? Ay siya pala ang mag-aangat doon sa status natin, yes. sa economic status and everything ng ating bansa. 'Di ba? Parang we deprive our countrymen of a good leadership dahil lang sa foundling siya. Hindi ako nag-endorse ng something, no? Hindi Okay. na ako nag-endorse. Ang sinasabi ko rito, this can happen in the future pa rin eh. Kasi, This can happen to any other politicians or any other future leaders, mga bata ngayon na foundlings. Na Lalakadin yung mga yan. after 20 years, 30 years, 40 years, and existing, ganito pa rin ang batas natin. Parang mag-isip-isip muna tayo. Siguro, gawin natin case-to-case basis, di ba? Yan yung aking suggestion. Ikaw? I suggest, siguro, it's about time na we revisit then syempre, I mean, aside from the justice system, yung ganyang qualifications. So, I mean, if the end result would be for the benefit of commonweal, then go for it. Yeah. Diba? Let's not resist positive changes. Okay, tama yon. At ang anyari natin ngayon ay handog sa inyo ng iSkin Beauty and Wellness Center, because beautiful skin starts from within. Visit or call iSkin today for free consultation. They have 2 branches in Metro Manila, one at 45 Senator Hill Puyat Avenue, Barangay Palanan, Makati City, with telephone numbers 843-2884 or 0917-413-7000. And the other branch is at 6th floor, the Biacon Tower, Don Chino Roses Avenue, corner Arnaiz Avenue, Makati City, with telephone numbers 887-5761 or 0917-734-6000. Again, 887-5761 or 0917-730-6000. Also, visit their website at www.iskin.ph. Okay, meron lang muna tayong ilang paalala mula sa ating studio. Beautiful skin starts from within through iSkin Beauty and Wellness Center.
They have 2 branches in Metro Manila. One at 45 Senator Hill Puyat Avenue, Barangay Palanan, Makati City. And the other at 6th floor, the Beacon Tower, Don Chino Rosas Avenue, corner Arnaiz Avenue, Makati City. Visit their website at www.iskin.ph. Visit or call today for your free consultation. Be a beauty royalty with liquid gold perfume and oils, which contain the king of oils from Morocco, the organ oil. For a balanced and youthful skin, buy now. For orders, you may call or text 0927-850-2556. Narito na ang inyong coverage ng bayan. Ang kapartner ninyo sa buhay kabataan, trabaho, negosyo at destinasyon. Kasama sina Albert, Denver, June Eguilion at Dustin Donato. Ito ang Vlogag News. Dito sa DZME 1530 Vlogag News. Yes, and nagbabalik po ang masayang coverage ng bayan, ang Vlogag News. It's already 7:33 in the evening, Philippine Standard Time. At sa mga minions and Vlogagkadas natin na gustong makijoin sa aming kulitan dito or sa aming masayang coverage, no? Mga komentaryo, ito po, pwede po kayong mag-text sa 0998-975-1368. Ulitin ko po, 0998-975-1368. You can also call us at landline 861-6947. Again, 861-6947. Or you can text at our smart lines 0939-916-9855. Again, 0939-916-9855. Or you can text us on our globe line, which is 0917-822-8362. 0917-822-8362. You can also watch us at live streaming in www.ustream.tv/channel/DCME-Manila. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/DCME-Manila. Okay. Yes. Alright. So, bago tayo magpunta sa ating in-depths, so, dito muna tayo sa ating event board. Okay, so, ano bang may pangyayaring abangan nila? Kakaganapan natin ngayon. So, Image Boost Brand Model of the Year with RJ Guapito on December 13, 2015. Bukas yon, Sunday, 3 p.m. sa Star Mall EDSA Shaw Boulevard. And also, Star Wars The Force Awakens block screening sa PMCM at Resorts World Newport Cinema on December 17, 8:30 p.m. and on December 19, 5 p.m. For tickets, call or text 0917-834-4978. Again, that's 0917-834-4978. Or you can call 505-3746. And again, that number, 505-3746. And also, syempre, Christmas gift, Year 7 with DJ Guapito's Christmas and birthday charity party with Kids Loot gift giving program ni DJ Dustin Donato on December 30, Wednesday, 3 p.m. to 5 p.m. at the DSWD Reception and Study Center for Children in Miss Samisi Street, Bago Bantay, Quezon City. So that's at the back of SM North EDSA. And for the charity children's party at 5 p.m. Onwards for the Vlogag Minions and Thanksgiving night at National Press Club, Intramuros, Manila.
Yan. Okay, magkita-kita 5 tayo PM dyan, start mga nun. minions, ha? Mhm. And Bagagkadas, no? 5 p.m. po tayo sa National Press Club, Intramuros, Manila. Sa mga gusto rin naman pong, Sumali dun sa... mag-donate para dun sa ating A Christmas gift year 7 natin. Christmas, charity Christmas Children's Party, no? Makipag-coordinate lang po kayo sa fan page ko po, RJ Guapito, no? Search nyo lang po yung RJ Guapito sa Facebook. Or you can also search Blagag News doon sa Facebook para sa inyong mga, kung gusto nyo makipag-coordinate dito sa dalawang events na ito. Ayan, at dahil nga Christmas na, of course, alam naman natin, no, na kayo ay nagsha-shopping na at naghahanda na para sa celebration ng Noche Buena at Medianoche para naman sa New Year. Kaya sa ating in-depth segment, pag-usapan natin paano nga ba makakatipid sa paghahanda ngayong Christmas. Ikaw ba? Naghahanda ka na ba, Kenzo? Oo. Humingi na ako ng umorder na ako ng bakuna para sa mga inaanak ko. Bakuna talaga, no? As in, kakaiba ka, no? Kakaiba ka magbigay ng Practical. pamasko. Oo. Bakuna. Ayun. Last year, 15 yung in-order ko. Ngayon, 10 na lang. 10 na lang nabawasan na inaanak? Bakit? Merong graduate na. Hindi. Oh. Dumalaw, namasko, nasaktan. Nasaktan na. Oo. Tinatanong ko kung dadaan na Okay. Ayaw daw. Ayaw Sige. daw. Sige. Anyway, ito na nga, no? Ito ang una nating tip. No? Tip pa rin eh. Hanggang dito nagtitip tayo, no? Sa MeTV nagtitip tayo, hanggang dito sa DCME nagtitip tayo. Number 1, kumain muna bago mag-grocery. Minsan kapag gutom tayo, iba ang ating paningin. Nahihilo-hilo ka. Yung 100 nagiging 10 pesos sa paningin mo. Kaya ngayon pag nagbayad ka sa kahera, magugulat ka. Teka, 10 piso lang yan. Hindi po, 100 po yan. O, di ba? Ayun. Sa gutom. Oo, di ba? Yon. Tapos lahat ay masarap kainin para sa iyo kapag gutom ka. Kaya kapag nasa grocery, marami tayong gustong bilhin kapag tayo ay Tom Jones. Kaya kung kakain ka bago mag-grocery, tiyak ko na ang bibilin mo lamang ay ang nasa listahan mo. O, di ba? Ano masasabi mo rito? Ay, sa akin I totally agree naman na syempre, pagka gutom ka, hindi ka makapag-isip ng matino. Oo, totoo. And actually, in a worst case scenario, parang bago ka magpunta ng grocery, yung madadaanan ng food stall, doon ka gagastos. Yeah, oo. So, pati yung pag-grocery mo, medyo out of budget na. Correct. So, Kaya mas kumain na muna. Kumain ka na muna sa bahay para mas tipid, 'di ba? Kasi alam naman natin na pagka sa mga fast foods at sa mga restaurants ka kumain sa mga malls, naku po, yari ka. Haba ng pila. Gutom ka lalo. Bukod sa mahaba ang pila, Mahal ang pa. presyo mahal pa, 'di ba? Kaya 'yon, no, mga minions, be practical. Mga minions and blagagkadas natin. Maging practical tayo sa pag-grocery, 'di ba? 'Yon. Natural naman na practice 'to di ba? Natural na practice to. Ito ang pinaka-practical sa lahat. Sa traffic ngayon, kung maipit ka sa traffic, gutom ka, mas good luck lalo sa iyo. Oo, or di kaya ganito, 'di ba, since ma-traffic, 'di Mm. ba, alam mo na medyo yung 30 minutes na biyahe mo papunta sa mall magiging 1 oras or minsan beyond pa. Oo. No? Minsan triple. Kalunos-lunos. Times 3, 'di ba? Times 3, times 4. So magbaon ka na lang ng mga mga snacks Pwede mong na ngatyatin sa loob ng sasakyan. Oo, na in-store mo na noon pa, 'di ba? Kaysa sa diyan ka pa maghanap ng kakainin mo sa mall. Okay? Okay, ang number 2, gumawa ng grocery or to buy list bago pumunta sa supermarket. Mag-inventory ka muna sa iyong kusina at kung ano ang parte ng bahay mo na kailangan ng supplies mula sa grocery. Bukod sa paglista ng mga items, makakabuti rin na ilagay mo sa iyong listahan kung ilan quantity ang kailangan mo. Kung bibili ka ng patis, ilagay mo kung ilang bote. Kung isang bote lang, ilang milliliters at kung 500 or 100 ml ba ang bibilin mo. So maging specific, no?
Oo, we must be specific in our To buy thing, list. to buy list. At saka yon, planuhin mo na kung ano ihahanda mo sa Noche Buena para alam mo. Oh, ito ihahanda ko, paborito to ni Bunso. Ito paborito to ni Waswit ko. Ito paborito to ni Waswit talaga. ate, ni kuya, 'di ba? Ni nanay, ni tatay, 'di ba? Oh, yun yung mga ganun. Sa para- akin, gawain ko naman talaga yan, no? Kasi minsan, lahat tayo may sinusumpong ng pagiging makakalimutin. So, Correct. minsan ending yan, kapag kami nakalimutan ka, either mag-suffer yung quality nung niluto mo or magpagastos ka ulit sa pamasahe at effort para bilhin ulit yon. So, Tama. mas practical na yung gumawa ka ng list muna. And, syempre, yung quantity, kailangan mo rin i-consider yun. Paano kung halimbawa, yung binili mo sobra dami, Oo. kung mag-expire. Correct. Sayang, di ba? Oh, be practical. And at the same time, mas mapapabilis nito ang pag-grocery mo kasi expect mo na yan na maraming tao sa mga groceries this season. Kaya mahirap mag-ikot-ikot doon, nakakahilo. Kaya kung may listahan ka, alam mo na kagad kung saan ka pupunta, di ba? Under the pale moon, for so many years I wondered who you are. And para sa ating number 3, huwag ka nang bumili ng imported. No? Marami na ngayong magagandang produkto na galing sa Pilipinas. Kung mapapamahal ka sa imported at sa tingin mo ay pareho lang naman ang kalidad nito kumpara sa isang Pinoy product, bakit ka pa magdadalawang isip kumuha ng produktong Pinoy? So, buy Filipino Love your tayo, own. 'di ba? Love your own. And dahil kasi totoo 'yan no? Minsan maarte tayo masyado sa mga sangkap, 'di ba? Ngayon, mas gusto natin yung mga made in kung saan. Saan lupalop ng daigdig Saan lupalop yan. ng daigdig. Hindi natin alam, bago yung makarating dito, ang dami-daming taripang binayaran yan at kung ano-ano pa. Napamahal ka lang. Napamahal lang tayo. No. Unlike sa bumili tayo ng locally made product na with the same quality naman. Kasi totoo naman yan no, nag-i-improve na ngayon ang ating Filipino products. No, yung mga processed foods natin, nag-i-improve na siya ngayon. So, mas maganda pa na Yun na lang. Love your own. Nakatulong ka pa sa ekonomiya. Of course, nakatulong ka pa sa ekonomiya at sa mga Mga farmers. natin, 'di ba? Yun lang yun Pero para kasi, if you're gonna have the same quality, bakit ka magagastos pa? correct. Diba? Mm-mm. Yun lang yun. Doon ka na, magtipid ka na, tapos yung natipid mo, gusto mo, yun yung gastusin mo sa iba pa. Correct. Mas nakarami ka pa. Mas nakarami ka pa ng May point, diba? Di ba may point? Oo, may point naman talaga. Tapos ang dami mo pa natulungan, di ba? Makabayan ka pa ngayon. O, di ba? Di ba? No? Hero pa ang labas mo ngayon. O, di ba, di ba, di ba, di ba? Okay, at para dito sa ating susunod na tip, gawon, mas makakatipid bumili sa public market kaysa sa mga supermarket at supermalls. Kung kaya, kung may oras ka rin lang naman at makakatiis ka sa kaunting inconvenience, pumunta at mamili na lamang sa palengke. O, di ba? O, ako, tama to kasi sa palengke pwede ka pang makipagtawaran. Oo. Tapos Diba? Oo. hingi ka dagdag na 2 guhit. Pwede bang kumain bibili ako ng ganito karami. Baka pwedeng dagdagan mo naman, suki, di ba? Ganon, di ba? Tsaka maganda din is, pwede mong scrutinize kung fresh ba talaga or kung overripe na ba yung mga fruits or yung vegetables. So, pwede ka rin, kumbaga, gumawa ng hand-picked or yung pinaka-choice products na gusto mo talaga na alam mong swak dun sa lulutuin mo. Pero alam mo ang maganda kasi dyan, no? Kung ako sa inyo, no? Ugaliin nyo na lang na mag-public market tapos pumili na lang kayo ng mga suki talaga ninyong mga manininda para ma-secure ninyo na safe yung mga binibenta. Kasi alam naman natin na maraming mga issues tungkol sa public markets, di ba? True. Na kesyo merong botcha o di kaya may mga kung ano-ano. Pero ito tandaan ninyo mga minions, no? Hindi mga minions and blagagkadas natin, no? Hindi lang po sa public market merong issue pagdating sa mga meat processed products, no?
At kasi yung mga frozen products, no, na kahit na nasa kilalang supermarket, minsan hindi rin natin alam ang pinanggalingan niyan. Kaya kung ako ang mamimili at papipiliin, kahit saan ka pa mapunta no? Punta ka ng supermarket or punta ka ng palengke, no? Nandun pa rin yung risk. Kaya nasa sa inyo yan, yung queer eye ninyo as a buyer. Tsaka diskarte na rin. Diskarte, Kasi isipin oo. mo, kung meron kang suki sa palengke, Oo. aalagaan niya yung reputasyon niya sa'yo eh. Correct. And definitely, ingatan niya na at gugustuhin niya na bumalik ka sa kanya. Correct. So, Oo, syempre. talagang pagka sinabi na pagka suki, pagka may bibilin ka sa kanya and alam niya hindi ganun na kaganda yung quality, let's say yun yung deliver sa kanila and sabi nila kailangan niya ibenta yon, pwede kanya kagad i-advise kanya mismo talaga na bilang kaibigan. Correct, Hindi lang correct. dahil sa namimili ka kasi additional income. Pero kumbaga nandun yung essence ng customer service. Customer service. Oo. So, talaga, alagaan ka na yan Tsaka lagi yun. Pagka sa palengke, aside from may good morning, may libreng chika pa yan. Oo, may libre nga cheese May max. pambabola pa. Oo, may pambabola pa. Buo pa araw mo. Di ba? At saka pag naging suki mo yan, kung ikaw naman ay may business, yung mga binebenta-benta ka ng mga kung ano-ano, no? Katulad ng halimbawa, ikaw ay agent ng liquid gold. Di ba? Di pwede mong bentahan ng liquid gold yung Tapos yung, since chismosa siya, di chikan na rin niya dun sa iba pa niyang mamimili at sa ibang suki at sa ibang supplier diba? dun. Diba? Tapos kung medyo vain, alam mo kasi hindi naman porket nasa palengke, no? Madudungis na yan. Hindi rin, no? Minsan may nakikita ka mga minsan nga mas mukhang donya pa sa mga donya, di ba? kahit yung mga nasa bigasan, nakita mo mas matinding puno tsaka yung mga katawan. At saka naninilaw. Naninilaw, Naglo- kumikinang-kinang, di ba? Parang sinasabi ko nga baka mas may pera pa to sa akin. Di ba? Oo. Parang kargador ba to? Bakit tayo niyanin ng Tapos warehouse? para mabigyan ka pa ng mas maraming discount, imbitahin mo sa iSkin. Oh. Di ba? Kayo doon. Banding kayo doon. Banding kayo ron. Facial. Facial. Ay, di ba? panalo ang doon, atmosphere tsaka yung ambience. Oo, di ba? Nakakatuwa. Few weeks ago, nandun lang ako. Di ba? Kay Arlen. tsaka Hello, kay, Arlan. Kay Miss Amor. Miss Kita-kits Amor. tayo ulit. Hello. Pupunta po ako dyan this week. This week, This week, malamang. This coming week. Okay. Di ba? Yes, at ito na pag-usapan natin yung pamimili, no? Paano naman yung means of transportation, transportation. no? Kasi yung transportation, nako lagi yan ang problema natin ngayon, lalong-lalo na ma-traffic, no? Tapos Sabi nga nila, kukontratahin ka pa. kukontratahin ka pa. Okay, ganito. Sabi rito, ito ang pinakamatindi sa lahat. Matutong maglakad, lalo na kung malapit lang naman ang paroroonan. Di ba? May point, di ba? Pero may dadagdag ako dyan. Oo. Kasi kung maglalakad ka ng tipong tanghaling tapat, magdala ka rin naman na mapayong. Correct. Baka mamaya, nakatipid ka nga sa pamasahe. Medyo... Pass out ka yung na. heat stroke. Mag-pass out ka naman dahil sa heat stroke. Oo, totoo yan, no? Totoo yan. Sa akin, no? Minsan nangyari na sa amin yan ni Dustin Donato. Nabwisit lang kami. Kasi, kami na... Walkathon. Hindi. Kasi natansya ko na mula doon sa Ortigas, mula doon sa Green Hills, hanggang dito sa Ortigas, pag nilakad mo siya 1 hour. Oo. 1 hour siya. Exercise yun. Oo, exercise yun. Through Shaw Boulevard. Mm. Okay? Through Shaw Boulevard. Dadaan ka sa Shaw Boulevard. Ngayon, ang napansin, kami kasi ni Dustin that time, no? Nagsasakyan kami. Grabe, nainis kami. Bakit? Nainis Ano kami nangyari? pareho. Munti ka kaming malate sa show natin doon sa kabila, sa online radio TV natin, yung MeTV Pilipinas. Bakit? Sobrang traffic doon sa may Shaw Boulevard, hindi gumagalaw. Sabi namin, umalis kami ng Green Hills area ng mga
ng mga 6:30 or 6 p.m. So, dapat 7 p.m. or 7:30 estimated na. nandito na kami. Kung naglakad kami. Ano pa? Tsaka dumating. Petsa kami dumating? Mga 5 minutes before 8 p.m. Wow! Di ba? Fantastic! Fantastic, di ba? Nagastusan na kami, na late pa kami. No, lalo na pagka ganitong matindi ang traffic lagi. Buti din yung naisipan bumaba na lang doon sa sakyan. Tsaka, Actually, naisipan na namin bumaba pagdating na dun sa yung medyo malapit-lapit na. Doon sa isang mall dyan sa may kanto ng EDSA. Kasi, naisip namin, kung maglalakad kami ng time na yon, wala na rin malayo na rin kami. So, hindi na rin namin kakayanin. So, na lang, tsinaga na lang namin. Tapos yung mga magbanda mag-8 na talaga, ayun, baba na kami. Grabe, sabi ko nga, dapat pala na gano'n mas maganda nilakad niya. May exercise pa kayo. Oo, may exercise pa kami. No? Alam mo, minsan, itong traffic na to, kaya madalas, no, kung mapapansin nyo sa mga friends or followers ko sa Facebook, madalas akong maglabas ng sama ng loob ko sa traffic. No? Simple lang kasi, mga minions Bakit minions and blagagkada? Bakit ganun ang aking laging sinasabi? Because yung time na nawi-waste natin sa traffic, no, reduces our productivity as citizens of this country. True. Diba? Agree ako dyan. Diba? Kasi ang daming nawawala sa, not only sa economy natin as a whole, sa economy natin as a whole, no? Yung time as a person. And ang natin as a person, marami ring nawawala. So, hindi ko, yun yung dahilan kung bakit ako naiinis pag may traffic. Biruin mo, yung isang time, no, traffic siya, no? May nakasabay ako, sabi ng babae, hindi raw niya nakuha yung pera niya doon sa client niya yata. Kasi, Na-traffic siya. 4 hours lang naman siyang bumiyahe sa EDSA. 4 hours. 4 hours. Oo, papunta doon sa pupuntahan niya. Ngayon, syempre, kung ikaw, ang tansya mo na ang regular na biyahe mo is 3 hours, syempre 3 hours in advance ka mag-a-advance, di ba? Ngayon, ito, ang ginawa niya, nag-advance na siya ng 4 hours kasi inano niya na baka nga naman hindi lang 3 hours. More than 4 hours daw siyang bumiyahe. Kaya pagdating niya ron, hindi niya inabutan yung client niya. Yun, nga. Nga siya. Diba? Pero kasi isipin mo imbes na nasa biyahe ka nung 4 na oras na yun, I mean, on a regular work, that's already like half of your day. Half of your day na nga. Diba? Actually, tinansya ko yung 24 hours, no, natin. For you to have fulfilled 24 hours, no, 8 hours non-sleep. Nababawasan pa nga Oo, pero ang dapat talaga nun, 8 hours tulog. 8 hours work. Ilang hours na yon? That's 16. Pero syempre may lunch break ka ng 1 hour. Oo. So make it 16. So make it 17 hours. So meron kang 7 hours time for lahat. Travel, Pagluto. leisure, and family time. 7 hours lang yan. Paano yung maligo na 1 oras? Kaya nga, kung maliligo ka ng 1 oras, 6 hours na lang yung time mo para sa travel and sa family mo. And sa kung ano mang leisure mo, dapat nakakalungkot. O, di ba? Okay, ito pa yung last tip natin, no? Sa mga may sasakyan, huwag magpapagasolina kung kaka-refill lang ng oil at sa gas station. Okay, kung nagpa-refill kayo ng oil, huwag mo na magpapagasolina sa gas station. And ang gas ay hindi gulay na mas magandang bilhin kapag sariwa. Mas mainam ring nagpapagasolina sa umaga kapag malamig. Kasi dahil ang gas kapag malamig ay makapal o dense pa. Kaya kapag ilalagay ito sa inyong sasakyan, kaunti lang ang makukuha mo. Gets? Ibig sabihin, mas mainam na huwag ka magpagasolina sa umaga kasi malamig pa raw yung gas. Kaya mabigat pa, hindi pa siya. Kaya pag inilagay yan sa sasakyan mo, hindi ka makakapagkarga ng marami. Mas maganda raw sa sa hapon para hindi masyadong hindi na masyadong mabigat. Ma-utilize mo yung full potential niya. Yun nga yun.
So, ang ating in-depth ay hatid sa inyo ng tinaguriang King of Oils, ang argan oil na nagmula pa sa bansang Morocco na kilala rin bilang liquid gold para sa mga nais mapanatili ang kagandahan at ang kanilang kabataan. Ito ang dapat na mapa sa inyo sapagkat ito ay nakakatulong para ibalanse ang pH ng ating balat. At sa kalaunan ay nagbibigay ng proteksyon upang maiwasan ang pagkasira ng balat dulot ng pagkabilad sa init ng araw at polusyon. Maging isang beauty royalty sa tulong ng liquid gold para sa inyong orders, mag-text o tumawag sa 0927-850-2556. Ulitin ko po, 0927-850-2556 at 0908-580-2555. 0908-580-2555. Yes, and ganap ng 7:57 ng gabi. Bilis ng Ang bilis oras. ng oras, Oo. no? Okay, no, isang madali lang to. Sa mga nais, no? Sa mga nais maging bahagi ng Blogagkada ay kumontak lamang po kayo sa 0908-580-2555. Ulitin ko po, 0908-580-2555 or 0927-850-2556. Ulitin ko po, 0927-850-2556. Kami po ay nangangailangan ng marketing executives, Blagag news reporters and writers, and Blogagkada DJs. Okay. Okay, isang mabilis lang. Pwede ka nang magpapaalam na tayo kasi Oo. bitin na naman tayo. No? Okay lang Oo. yan. Quick lang naman, syempre, ang aking ever-loving and supportive na mom na nakikinig ngayon. Hi, Mami. And syempre, ang ating ever-beloved na viewer and listener na si Anthony or aka Bataang Makata. At syempre si Lito de Guzman, DJ Arance, and syempre sa ating Torpedo Squad. Okay. Sa ating Guapitos Torpedo Squad. No, hello sa inyo, Cedric at Murph25, Brian Salcedo, Mark Fortesa Guarin, at sino pa ba? No, yan, si Si Batang Prenel. Makata, si Anthony, si Si Prenel. Si Hindi pa ba Prenel. Prenel, ang prinsesa ng Torpedo Squad. Oo. Di ba? Yan, no? Binabati ko po kayo. Hello sa inyo. And of course, binabati ko rin ang aking mga sisters na ngayon kami magse-celebrate ang aming 9th anniversary sa Tau Gamma Sigma Triskelion Grand Sorority Road to Pag-asa, Quezon City Chapter. Happy anniversary po ulit sa inyo. Uy, congrats. Okay? 9 years na kami. Anib. Oo. Ay, totoo ang forever. Oo, Sa ganyan, diba? ha? Oo. Ay, kasi Ayan. yung aspect. Okay, magpaalam na tayo, kapatid. Mhm. At oo nga pala, maraming salamat din sa CB Laurea Plaques and Trophies. Doon po sa mga may requirements dyan para sa mga plaque at trophies ninyo, meron kayong awardan or kahit anong mga corporate giveaways. Mag-inquire lang po sa aking Facebook fan page, RJ Guapito. Okay, yan. Paalam na tayo kasi Oo. 1 minute na lang eh. Correct. So, at abangan ninyo po ang susunod na issue ng Reach Magazine na available sa lahat ng national bookstore outlets. Ako po, syempre, ang DJ na laging palaban sa karutan pero ang puso mo, hindi ko sasaktan. DJ Kenzo. At ako naman po, ang pambansang vampira na raw, sabi ng pambansang kitikite, no? Si RJ Guapito, Na ang na-mention namin. pinaka-cute na reporter, broadcaster at DJ. Wala nang ko-kontra dahil papadalo ko kayo kay Casper mamaya kapag kumontra kayo. O, di ba? Ako po ay nagpapaalala na ang seryoso na pupunta sa ICU. Kaya dito na lang po tumutok sa Blogag News, DCME 15:30. DJ Dustin Donato, get well soon na. Okay, balik ka na rito. Miss ka namin. Miss ka na namin. Isa na namang edisyon ng inyong coverage ng bayan, ang Blogag News. Blogag News. Dito lamang sa DZME 15:30. Be a beauty.